Tayo ngayon po ay nagpupunla tayo ng mga liso ng klase-klaseng gulay. Kaya i-prepare natin yung mga lagayan. Ay, tamang-tama po pala yung punta ko dito. Maaari nyo po bang ipakita sa amin kung papaano yung gagawin nyo pong pagpupunla? Pwede po. Yun, sakto. Anong ginawa natin? Lagyan natin ito ng mga vermicast, yung mga lagayan. Oh, ito po yung ginawa po natin nung nakaraan na pinakita niyo po sa amin, oh. Opo. Yung vermicast po. Opo. Ayan mga ka-organic. Ito yung vermicast na pinakita sa atin ni Ka Joseph nung mga nakaraang episode natin na ginagamit natin sa pagtatanim ng halaman ng ating mga gulay. So ngayon, ipapakita sa atin ng Ka Joseph kung paano yung pagpupunla. Ka Joseph, ano po ba ang ipupunla po nating mga buto ngayon ng mga halaman? Mayroon tayo dyan mga klase-klaseng liso po. Kagaya po ng pitsay, okra. Mayroon ding kalabasa. Ayun. Ang style ko sa sa pagtanim, ipupunla ko siya. Opo. Kasi pag ipupunla mo siya, palagay natin 3 araw o 1 semana, tutubo na siya. Ayun. Bilang tayo ng mga 1 buwan, pwede na siya itanim. Ayun. Sigurado na siya na maganda yung tubo. Mabubuhay siya. Kaysa diretso mo ng tanim doon, walang kasiguraduhan, baka kanin pa yun ng mga mga manok. Manok. Ayan mga ka-organic, ipapakita sa atin ng Ka Joseph kung paano yung ginagawa niya sa pagpupunla. Una niyang ginagawa, nagpe-prepare siya ng punlaan. Dito nilalagyan niya na ng ating pataba o yung vermicast. Ayan. Ito yung mga punlaan ng ating halaman na ayon kay Ka Joseph is 1 buwan pwede na siyang ilipat doon sa ating farm para sigurado na talagang buhay yung mga halaman na itatanim natin. Ilalagay lang po natin siya sa ibabaw po. Ilalagay natin siya sa ibabaw. 3 araw o 4 na araw, tutubo na siya. Hintay tayo ng mga 2 linggo o 3 linggo, yung pitsay pwede na natin itanim. Ayun.
kalabasa, kapatid. Medyo ano mo siya, lagyan mo ng distansya para pag transplant mo doon, ganunin mo na lang. Hintayin natin to ng mga 1 linggo po. Tutubo na siya. Yun ang kalabasa. Opo. Ganon din itong okra. Ayan mga ka-organic. After ng 1 linggo, lahat ng pinunla ng Ka Joseph is babalikan natin. Titignan natin siya. Ito po ay kamatis. Diba nakita mo sa ating videos na nakaraan, mayroon na tayong mga tanim. Pero ngayon, ipinapakita natin sa kanila na kung paano mag-umpisa. Marami namang dyan na mga kaibigan natin na marunong sila. Pero pag hindi natin gawin to, paano sa hindi pa nila alam? Kaya yung ginawa natin sa mga hindi pa alam ay talagang magagaya nila. So ito naman po ay ampalaya. Ayan. Ang ginagawa po ng Ka Joseph ay nagpunla na po siya ng bawat isa dito ay meron siyang ipinunlang mga buto. Dito ay ang pechay, okra, kalabasa, kamatis, at ito naman yung ampalaya. Pagkatapos ng 7 araw, muli nating babalikan para i-check itong bawat isa na ito para makita natin kung ano yung progress, at pagkatapos nun ililipat na natin sila dun sa ating garden. Siyempre ipapakita yan sa atin ng Ka Joseph. So pagkatapos ng maipunla ng Ka Joseph is inilagay niya na ito sa isang lugar na hindi masyadong anuhin ng mga alagang hayop na iba kagaya ng manok. Ka Joseph, ito po ba ay ganito na lamang o mayroon pa po ba tayong ilalagay na takip or ano po? Takipan natin siya po. Opo. Kasi pag hindi natin siya takipan,
madali siyang matuyo yung lupa na inilagay natin. Kahit takpan natin yan, didiligan pa rin natin araw-araw. Araw-araw po. Opo. Meron po Para sigurado. bang oras yung pagdidilig po ng ating mga naipunla? Mayroon po. Anong oras po yung pinakamaganda? Mas maganda po mga alas 10 ng umaga po. Alas 10 ng umaga po. O parang hati siya hanggang sa hapon. Ayun. Kahit isa lang bisis. Isang beses po sa isang araw. Isang bisis, isang araw. Okay. Ayan mga ka-organic, narinig nyo. Kapag nagpunla kayo ng mga halaman or ng mga buto, naglagay kayo ng pataba, dapat tatakpan nyo siya para hindi siya madaling matuyo at para na rin hindi makuha or makain ng mga alagang manok. Yan. Tapos didiligan nyo siya araw-araw. Mga yun sa Ka-Joseph is alas 10 yung pinaka the best na time para magdilig kayo. Ayan. Araw-araw pwede natin yan i-check, kapatid. Mula ngayon, bilang tayo ng mga 3 o 4 na araw, tingnan natin kung ano ang resulta sa ating ginagawang pagpunla, kapatid. Ayun. Ayan mga ka-organic, marami na naman tayong natutunan ngayong araw mula sa ating Ka-Joseph. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung bago lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na kayo, di ba po? Opo. Tama po. Para naman marami pa kayong matutunan regarding sa pagtatanim, sa pag-aalaga ng ating mga livestock. At ayun lang, maraming salamat.